Hello guys! Welcome back to my channel, Grow with Lynn. So magriripat lang naman ako ngayon ng champagne. Unahin ko na to. Ayan si Pink Champagne. Promise ko to dati na ilipat ko sila kasi hindi ko nagawa. Ilipat ko sila kasi malaki na sila masyado at nagdidikit na. Pero ngayon nakikita nyo na malaki na yung space nila in between. Kasi sobrang tagal kong nagawa yung repotting at nasira na sila ng ulan guys. Na ROS sila bigla. Kaya yun, nalusaw at buti na lang at buhay pa sila. So ayan, siguro pagpupugutin ko na lang yung mga stem nila para umiksi. Parang head chop na rin ganun. Tapos meron din dito. Ito malaki na talaga to. Matagal ko na tong gustong pot or ilipat ng pot sa malaking pot. Sino nga ba to? Hindi ko na naalala yung ID nito guys. Purple Champagne ba siya or hindi din naman siya German. Parang Purple Champagne ata ito. Ayan malaki na siya. Maliit na siya. Maliit na yung pot para sa kanya. Mas better kasi na ilipat natin sila para mas lumaki sila lalo. Tapos, pinugot ko pala to. Ayan, si Black Knight Champagne ko, guys. Nakalutang yung roots niya. Hindi ko na alam kung magsusurvive ba yung bottom part. Siguro dagdagan ko ng soil, Sinadya ko yan, natirhan siya ng dahon. Para kahit pa paano magbigay ng babies. Pero so far, wala pa. Sobrang tuyot ng soil. So, yung head nito, i-check din natin kung may roots na ba. Kasi pag meron na, pwede na yung iripat or pwede nang itanim. Nandito nakalagay yung aking mga pinapaugat. Ayan. Ito yung si Purple. Ay, grabe wala pa. Ang tagal. Medyo matagal ko na rin tong pinugot kasi. Magto 2 months na siya. Baka hindi healthy yung kanyang baka hindi healthy yung plant kaya matagal nagbigay ng roots. Pero ganun din naman yung mga ito ko guys, lotus. Si pink lotus ko, ayan super dry pero walang roots. Yung pink lotus ko dati, as in, hindi ko na mabilang kung ilang months ko pinaugat bago siya nagbigay ng ugat. Ayun, natanim ko na rin at medyo lumaki-laki na siya. Mas mabilis kasi lumaki pag may roots na sila. Wala pa rin talaga. So, hindi natin maitanim si Purple Knight Champagne. May mga namumulaklak na din dito. Ito lagi nagbigay ng flower. Akala ko nga dati magtuloy yung inano ko dito, pinulinit, pero hindi siya nagtuloy. Bakit ganito yung flower ni Kiko ko guys? Ganito din yung dati ko na yung binigyan niya ng flower dati. Hindi masyadong nag-open. Ewan. Bakit siya ganyan? So, yun. Magtatanim lang ako. Uproot muna natin. Pakita ko lang sa inyo na i-uproot ito. Natutuwa kasi ako guys kapag nakikita ko yung mga succulents ko na nagro-root bound, ganun. Kaya gusto ko rin i-share sa inyo, diba? As in, root bound na siya. So, kailangan na din talagang ilipat ng pot. Yan, may mga healthy roots siya. Yan. So, ganyan na. Ilipat na natin agad. Yan. More on organic or compost sila ngayon. Diba? Yan. Hindi ko na inalis yung ibang soil mix niya. Para wag nang magalaw yung roots. Nadumihan na yung rosette. May mga buo-buo pa na compost. Medyo basa ito guys. Yung soil mix ko. Kasi umuulan ng mga nakaraang araw. Yan.
Pwede ako maglagay ng toppings nito pero hindi na siguro. Hindi na lang muna. Halos lahat ng mga pinagre-report ko ngayon ay hulang toppings. At napugot ko na yung mga pink champagne. Ayan, cute. Nag-aalangan ako na paghiwalayan sila ng pot. Kaya lang, parang kailangan ko na rin talagang paghiwalayan para hindi ako ripat ng ripat. Ayan yung una na, yung isang pink champagne, nasira yung pinaka, pala niya, stem. Pero nagkaroon ng roots itong isang dahon niya. Sana magbigay ng baby. Ayan. So, sana mabuhay pa ito. Mag-produce ng babies. Tapos, gusto ko rin palang ipugot na din itong si Becchia, guys. Kasi pinakita ko sa inyo ito nung nakaraan. Talagang tumutumba siya. Meron siyang mga kagat. May nakadapo kasi sa kanya na tutubi. Nangangagat pa yung tutubi, guys. So, parang iba yung itsura ni Becchia ngayon. Doon sa pinaglagyan ko sa kanya. Medyo tumabingi nga siya kasi nga, tutumba. So, gamit itong nylon na to. Ito yung ginamit ko din dyan. Yan, clean cut. Super. At saka walang masasayang na dahon. Mag-iiwan pa rin ako ng dahon. Yan, putol na. Ayan. Ang linis. So, meron pa rin natitirang dahon. Ayan, para maka-absorb siya ng, makagawa ng, ang tawag nun? Photosynthesis. Charot. Ayan. So, okay naman siya. Ewan ko kung bakit siya ganyan. May roots naman siya, pero hindi niya kaya yung heads niya, no? Masyadong mataba yung head niya. Heads? Ano ba? Isang ulo lang. Head lang yun. Masyadong mataba yung head. Hindi niya kinaya. So, yun, balik ko to doon sa shaded na lang. Hindi ko na ibalik doon sa taas. Kasi, maiinitan. Baka mabilis matuyo yung mga dahon. Ayan na, guys. Natanim ko na nga sila. May tugtog sa kapitbahay. Sana walang magrereklamo na, copyright. Yan yung tatlo. Sobrang liit talaga nila para sa pot. Pero okay lang yan. Mabilis lang yung lumaki. As long as meron ng roots. Ito, mas siguro maungusan nito yung mga yan. Kasi may roots na to eh. Ito wala pa tong mga to. So, yun. Ayan yung... Sino nga ulit ito? Baka si Purple Champagne. Yan. Tapos, si Becchia. Diba? Bakit nag-block yung tips ni Becchia? So, mafarina siya ngayon. Mainit kasi dun sa taas. So, ilalagay ko to sila doon sa paglalagyan ko sa kanila, which is pinagtabi-tabi ko yung mga champagne na ipakita ko sa inyo mga incoming days. Hindi mo na ngayon kasi di pa nga tapos. So, sana nag-enjoy kayo guys sa panonood and thank you all for watching. See you in the next one and keep growing. Malaki na to. Sayang tong Becchia ako dati guys. As in, super laki. Lumiit talaga. Yung mga champagne ko na to, lumiit. Lalo na yung si German champagne. Nahirapan ako sa kanya.